So, ayun na nga guys. Dito ulit tayo sa ating sasakyan. Itong ating Honda City 2011 model. At may bago tayong ayusin uli. Subukan natin guys kung maayos pa. Ngayon, after 2 years or more, may bago siyang problema. Ayaw na niyang gumana. Susiyan natin guys. Ayan. Ano natin yung wiper. Wala. Pero may naririnig tayong ticking sound. Pakinggan niya. Ibig sabihin, okay naman yung mga relay niyan. Siguro ang problema talaga is itong wiper motor. So, nag-canvas ako sa surplusan at nag-canvas din ako sa auto supply replacement. Yung sa surplus is original siya pero second hand. Ang presyo niya is 4,000. Auto supply naman, replacement, China, 4,500. So, alin ang pipiliin natin guys? So, ngayon, baklasin ko muna uli. Tingnan natin uli kung may magagawa pang paraan pag wala na. Tsaka tayo mag-decide kung ano ang kukunin natin. Surplus or brand new. So, yan. Tara guys! Guys, tanggalan natin. Ngayon, bubuksan natin to para malaman natin kung anong problema. Ito yung ginawa ko nung nakaraan. Dahil nga pinasok siya ng tubig, nilagyan ko siya ng bulkasil. Ayan, pati dito sa takip. Tsaka ko siya nilapat. Tanggal natin yung takip. So, yan. Linis natin ng contacts. Babaklasin na rin natin yan. Baklasin natin lahat. Dito. Yan. Ayan. Tanggal na. Hugot na. Tapos Kurang hugutan natin. basa. May tubig nga. Pasok ng tubig. Ay, napasok ng tubig. Carbon brush. Maigsi na yata ang carbon brush. May moisture siya. Tapos maigsi na yung carbon brush niya. Ayan o. Isa. Itong hinala ko yung piyesa na to. Ayan, electronic yan. Para siyang merong, para may mga resistor yan dyan capacitor, resistor. Tapos lilinisin natin. Kita nyo naman ang itsura. Ayan guys, tanggalan natin. Ayan napansin nyo, may tubig na naman siya. So hindi ko talaga alam kung saan nagagaling ang tubig niyan kaya nagkakameron ng corrosion. Tapos ito, ang gagawin natin dyan is tatanggalan natin yung dalawang tornilyo na yan, ito tsaka ito, para mahugot natin siya at para malinis natin ng mabuti. At ito guys nga pala, kaya ganyan ang posisyon ko nung tinanggal ko, para alam ko kung paano siya ikakabit. Ayan, ito dyan, ito dito, ito yan sa gitna. Kasi guys, hindi pwede magkapalit yan. Ito nyo, magkaiba sila ng ngipin. Pansinin nyo. Magkaiba sila ng ngipin guys, magkasalungat. Yan guys, linisin natin. Meron ako ditong samplanggana ng diesel. Tapos lumang toothbrush. Kukuskusin natin yan guys. Isa-isahin nating linisin. Yan. Time lapse ko na lang. Iyahin din natin yan. Tapos lagyan natin ng grasa. Yung busing niya.
Gayahin ko ng konti ito. Ingatan nyo, wag masusugat to. Baka magkamera ng ground. So yun guys, kung makikita nyo, kita nyo ba? Okay pa yung carbon brush niya pala, abot pa, mahaba pa pala. Tinesting kong ilagay. Okay pa siya. So baka linis lang talaga guys, or ito talaga ang ano ko eh, talagang suspecha ko eh. Baka nasunog na eh. Pinasok kasi ng tubig guys, nag-corrode. Pero try natin kung maayos pa. Yan. Assemble na natin. Hindi natin mapapasok yung armature kung hindi ito. Dapat nakapasok muna sila. Ang ginagawa ko dyan guys, ipapasok ko tapos sisikwatin para sumabit dito. Yan, sa kuntil na yan. Sasabit natin para mag-lock siya ng ganyan. Tapos usundutin na lang natin yan dyan pag nakapasok na yung ating armature. Try ko muna. Guys, pasok natin. Ayan, ito. Tapos pasok natin guys. Isikwatin na lang natin yung para mag-release yung carbon brush at lumapat sa armature. Sungutin natin ito. Yun. So release na. Tapos yung isa ganun din. Yun. Tapos yung isa. Ayan. Tapos yung isa. Ito yata. Ayan. Tapos itong malaki. Ayan natin itong malaki. Ayan. So ayan, smooth na guys. Naikot na. Tapos lalagyan natin yung takip. Ito. Tapos testingin mo natin guys bago natin ano. Ayan, tapos yung takip na lang dito. Tapos tornilyo yan. Okay na. Tapos testing tayo. Testingin muna natin bago natin ikabit. Testingin natin kung gagana pa. Sana guys ay gumana. Kita natin yung sakit. Ayan. Yun.
Sana umandar. Try natin. Ay guys, try natin. Sana gumana. Wala. Ayaw din. Pero nakiklik yung ano niya. Pakinggan niya guys. Yung kanyang relay. Wala. Pinaklas ko di guys. Hindi tayo papayag na hindi natin magawa. Lihahin uli natin to. Tapos may nakita akong contacts dito. Ayan o. Ayan, kita niyo ba yan? Ayan o. So dapat linisin din natin yan. Lihahin natin. Hindi kasi matatanggal dito eh. Ayan. Kasi wala naman siyang lock. So ang gagawin na lang natin is ayan o. Ibababa naman siya. Pag sinikwat natin dito ayan bababa naman siya. So singitan na lang natin dyan ng liha. Tapos ikutin natin para yung contacts niya is malinis. So, gumagana na. Okay na. Yun lang pala, lilinisin lang yung contacts na yun. Napagana uli natin. Kabit na natin guys. Di ba? Huhuy! Na-extend uli natin ang buhay. Nakasave uli tayo ng 4,000. Di ba? Ngayon, inspectionin na rin guys kung kayo man ay may problema sa mga bushing ng inyong mga linkage. Ayan, linkage bushing guys ang tawag dyan. So, kung meron kayong problema dyan ay pagkakataon na rin para maayos. So, tayo okay pa naman. Tayo babalik na natin. Sa akin kasi guys, una bago ko ito binaklas, nakita ko na kasi siya na nakatapat talaga yan dyan. Ayan. Ayan. Ewan ko lang guys sa iba kung ganun din. So mabuti guys, bago nyo tanggalin ito, bago nyo baklasin yan, picturean nyo muna. Kung wala mang markings, ay lagyan nyo na lang kayo na lang gumawa ng marking dyan, kung saan man na magkatapat. Para pagbalik nyo is may balik sa dating original na position. Kasi may epekto yan guys pag hindi nakalagay sa dati niya. Yung wiper niya is bumabalik na ganun. So ayan. Sa akin, yung original ko is nakaganyan. Katapat siya. So ayan. Higpitan ko na guys. Tapos kabit na natin. Testingin natin. Okay guys. Nakabit na natin. Okay na. Guys, nakakabit na. Ayan, di ba? Hindi siya umaatras. Hindi siya bumabalik. Ayan. Guys, kahit pa paano na-extend pa natin uli yung buhay ng ating wiper motor. Hindi tayo bumili. So, hanggang dito lang guys sa muli. Maraming salamat and God bless.